sinasabi natin, para matapos ng lahat yan, abolish mo na ang Kongreso. Abolish ng Kongreso. Either you abolish Congress or you cut the access to members of Congress ng pera ng bayan. Or, karoon ka lang isang matinong presidente na pag pinakairaman ng Kongreso, dito kagad. Binanggit po ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nabuo daw itong tinatawag na Senate Leadership Fund matapos daw maalarma si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa malalaking budget insertion sa DPWH. Aniya, layunin daw nung isama sa panukalang budget itong mga priority project ng mga senador upang maiwasan yung pagbabawas o pag-aamyenda sa pondo ng DPWH. Noong 2023, Attorney Sal, sinabi ni Bunoan na halos 88% o 62.77 billion pesos ng pondo para sa foreign assisted projects ang nabawasan at ang mga ito kasama nga ng ibang dagdag na alokasyon ay naging bahagi ng libo-libong inserted projects. Gayunman, aminado pa rin si Bunoan na hindi naging matagumpay itong sistema dahil nga nagpapatuloy pa rin yung mga budget insertions nung 2024 at nung 2025. At batay sa affidavit niya, umabot sa 13.29 billion pesos yung Senate Leadership Fund noong 2024 at humigit kumulang 21 billion pesos noong 2025. At may minimum na 500 million umano para sa bawat senador habang hindi bababa sa 1 bilyon ang para sa Senate President at mga pangunahing committee chairperson. Sa kabila ng layunin nga maiwasan yung insertions, lumalaki pa rin daw yung mga dagdag sa proyekto ng budget. Pero ang nakapagtataka nito, Attorney Sal, sa panig naman po ng Malacanang, sinabi na walang alam daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y 24 bilyong leadership fund na inilaan sa DPWH para sa mga senador. Dahil ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung alam daw ng Pangulo itong naturang sistema ay hindi niya ito papayagan, aniya magiging or maaring palihim na ginawa itong mga kasunduan at maging si kasalukuyang DPWH Secretary Vince Dizon ay wala daw kaalaman dito. Sa testimonya naman, or balikan po natin yung testimonya ni or sa sinabi ni dating Secretary Manuel Bonoan na yun nga ay sinabi niya na ito'y ginawang sistema ng administrasyon para nga maiwasan itong mga insertion sa ibang ahensya, lalo na sa DPWH, Attorney Sal. Ang nakapagtataka lang nito, Attorney Sal, parang magkaiba yung pahayag nung dating secretary ng DPWH at nung Malacanang. Ano pong reaction ninyo dito, Attorney? Unang-una, ang presidente, hindi ko pwedeng hindi alam lahat siya. Sa kanya lang sisimula yung budget. Number 2, siya ay may veto power. Kung makalusot sa kanya, ibinabalik naman sa kanya yan. So kung hindi siya complicit, hindi siya kasama sa kalokohan, ibibito niya yan. Pero hindi niya nga binibito eh. Number 3, alam mo mga presidente, kahit na sinong opisyal, pag merong pumuputok, nandun ka agad ang tanggi. Siyempre tatanggi, ano aminin. Kaya nga sinasabi natin, para matapos ng lahat yan, abolish mo na ang Kongreso. Abolish ng Kongreso. Either you abolish Congress or you cut the access to members of Congress ng pera ng bayan. Or, karoon ka lang isang matinong presidente na pag pinakairaman ng Kongreso, dito kagad. Ganun na. Actually, simple lang ang problema ng ang nagiging problema talaga. Ang nailalagay, nailuluklok natin ay mga tiwali. At gaya ng sinabi ko sa Zambales kahapon, alam po ninyo, ako'y nasa Zambales kahapon. Balikan. Dahil 31 barangay kapitan ang aking nakapulong. Ang problema doon, napakalaki. Nandun yung problema sa dike, bumaha ang butulan ng 2 araw. Naroon yung mga barangay officials, yan daw Magna Carta para sa mga barangay officials, hindi hanggang ngayon, hindi na isusunod. Maliliit ang sahod.
ng mga barangay tanod. Dami-daming problema. Pero nagtataka sila, bakit hindi naaasikaso? Matagal na yan. Puro politika, impeachment, pag-aaresto kay Presidente Duterte. Puro ganyan. Alam niyo, ang sagot ko simple lang. Alam po ninyo kung bakit tayo nagkakaganyan. Kasi nga, itong mga narinito, mga iniluklok natin sa kapangyarihan, mula pa nung una, gusto nilang mapanatili tayo, yung karamihan sa Pilipino, na ignorante. Kaya ayaw nilang i-educate. Pwede natin papag-aralin lahat ng Pilipino na libre sa bilyong-bilyong ninanakaw na yan. Kayang-kaya natin. Pero syempre, ayaw nyo ngayon. Kasi pag edukado ang elektorado mo, wala. Hindi lalabas yung mga walang yung mga yan. Hindi sila madaling makuto, mabuladas, mabili, matakot ng mga ito. Kaya sa akin, edukasyon talaga. Kaya kung sino man na maging presidente, si Inday Sara man, o kung sino pa man, yan ang unang gawin ng isang presidente. Yung budget mong 7 trillion, kunin mo kahit one-third, ilagay mo sa edukasyon. Ang one-third ilagay mo sa medisina, libre, hospital. Palagay ko magandang umpisa yan sa pagpapago ng ating lipunan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang issue, Attorney Sal, pero talking pa rin about dating DPWH Secretary Bonoan, tumanggi nang sumagot si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iginiit yung kanyang karapatan sa self-incrimination sa isang bahagi ng cross-examination ng kampo ng depensa. Kaugnay nga itong mga aligasyon ng flood control projects. Particular siyang tinanong kung tumanggap ba siya ng kickback sa mga proyekto ng DPWH? Alamin natin sa ulat ni Margot Gonzales. Kahit akusado sa hiwalay na mga kasong plunder at graft case si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, iniharap pa rin ito ng prosecution sa Sandigan Bayan 3rd Division bilang testigo sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla Jr. kaugnay ng umano'y maanumalyang proyekto sa Pandi, Bulacan. Una nang ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ng motion ng prosecution na matanggal sa graft case si Bonoan upang gawing testigo ng gobyerno. Nagkabinbin naman ang kaparehong motion sa 5th Division kung saan nahaharap ang dating kalihim sa hiwalay na mga kaso. Sa pagtatanong ng kampo ni Revilla, hiningan si Bonoan ng kumpirmasyon ukol sa pagtanggi nito sa akusasyon ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nakatanggap siya ng kickback. Tinutulan ito ng prosecution dahil sa kawalan ng relevance, ngunit iginit ang depensa na sinusubukan lamang nitong sukatin ang kredibilidad ng dating kalihim. Idinagdag ng prosecution na maaring gamitin ng testigo ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination. Sinabi naman ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda na dapat sa testigo mismo manggaling ang naturang sagot na sinunod naman ni Bonoan. Ang right against self-incrimination ay isang karapatan sa ilalim ng saligang batas kung saan hindi pwedeng pilitin ng isang tao na magpatotoo laban sa kanyang sarili. Muling nagtanong ang abogado kung sumasang-ayon si Bonoan sa aligasyon ni Bernardo na nakatanggap ito ng kickback. Ngunit muling iginiit ang dating kalihim ang kanyang karapatan. Nanatiling nakaditin si Bonoan sa PNP General Hospital. Siya ang isa sa mga huling testigo na iprenesenta ng prosecution laban kay Revilla. Sa darating na Setyembre 1 naman magsisimula ang kampo ng depensa sa presentasyon ng kanilang mga testigo. Samantala, humiling naman ng hospital arrest ang isa sa mga kapwa-akusado ni dating Congressman Saldico na si Juliet Calvo sa kasong malversation sa Sandigan Bayan 6th Division. Si Calvo ay dating Maintenance Division Chief ng DPWH Mimaropa. Ayon sa kanyang abogado, na-stroke ang kanyang kliyente noong August 5 at kasalukuyan ng paralisado. Hindi naman tumutol ang prosekusyon sa naturang motion. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margaret Gonzales, SMNI News. Ayun po, Attorney Sal. Sa tingin niyo po, Attorney Sal, doon po sa sagot or naging tugon ni dating DPWH Secretary Bonoan, tama lang po ba na nagsabi siya ng karapatan niya against self-incrimination? Hindi ba pwedeng magsabi na lang siya na or tanggihan na lang niya yung mga allegation against him receiving kickbacks po? Simple lang yan. Kaya yan tumatanggi. Hindi niya masabi, tumanggap ka ba? Hindi. Pag sinabi niya, hindi, baka ang prosecution, may ebidensya na tumanggap siya. Huli na. Pag sinabi niya naman na, oo,
edi lalong convicted na. May pag-amin na. Kaya talagang inilagay niya na lang ng ini-invoke niya yung kanya karapatan na maging tahimik. Kaya mo na yung prosecution. Proba. Pero wala namang maniniwala hindi siya tumanggap. Lalong-lalo pa. Alam niya ang nangyari at siya mismo nagsasabi kung sino ang mga tumanggap at sino ang mga nakinabang. Walang maniniwala na hindi ka kasama to. Ang tao, ganyan. Ayan.